Nigo sa ang bagyo. Mga puso yung Hangin ang nagida sa bagyong Yang sentro, talagang Ang update sa Bagyong Pilo, Sa kasap. halos 100 ng number 4 sa buong Pilipinas. Libo-libong nasalanta ng typhoon. pang bagyong Tino habang papalapit sa Isang buwan na dami ng ulan. Magandang araw bayan, ako si Kishaan Laping mula sa Sabang National High School. Ngayong araw ay sisikapin natin ilahad kung ano ang mga kalagayan ng ilang residente patungkol sa nagdaang Bagyong Tino. Aalamin natin kung ano ang ginawang paghahanda, kung ano ang kanilang napagdaanan at kung paano sila bumabangon mula sa trahedya. Magandang hapon po. Pwede po ba kaming mag-interview ngayon sa inyo? Sige po. Maraming salamat po. Maaari po bang malaman ang iyong pangalan, edad at kung taga saan po kayo? Okay po. Ako po ay si Janelle C. Manipis. May 41 taong gulang at ako ay nakatira sa Sanayong Sorry, Danao City. Maraming salamat po, Binibining Channels. Welcome po. Ano ang mga paghahanda na iyong ginawa nung malaman mo na may paparating na bagyo? Okay. Marami talaga akong ginawang mga paghahanda nang malaman namin may paparating na bagyo. Una, kami ay naghanda ng maraming tubig like mineral water. Nang sa gayon, kung may magiging mataas man na walang kuryente, ay may magagamit kami. Then ikalawa, naghanda rin ako ng mga flashlight, solar light para may magagamit kung wala ng kuryente. Then, inihanda ko rin yung mga importanteng dokumento, ipinasok ko ito yung sa isang bag. Nag-grocery ako ng maraming pagkain para kung walang mga pagkain na mabibili pagkatapos ng bagyo ay mayroon kami magagamit. Then, nag-book din ako ng isang hotel sa Danao kung saan doon kami titira kung mananalasa na ang bagyo. Grabe po talaga ang iyong ginawang paghahanda, Binibining Channels. Yes po. Noong nanalasa ang Bagyong Tino, ano ang iyong naranasan? Noong ay nalasa na ang Bagyong Tino ay nasa loob lang kami na aming kwarto sa hotel. Bigla ko na lang narinig na medyo maingay sa labas ng hotel. Kaya naisipan ko lumabas kung bakit ang ingay-ingay sa labas. So paglabas ko, doon ko na nakita na talagang tumaas na yung baha as in dumaan na siya sa pinagstayan namin na kung saan hindi ko inakala na ganoon ang mangyayari dahil ang iniisip ko sa bagyo is malakas na hangin lang. Hindi ko talaga ini-expect na may baha na mangyayari. As in, darating siya sa syudad ng Danao. Dahil hindi naman nangyari, mula nang ako ay pinanganak na may baha na nangyayari na talagang nandoon. No, nangyari sa eksaktong syudad ng Danao. May baha man siguro pero nandoon lang sa mga bukiri, hindi talaga dumating din. Nakita ko na ang mga sasakyan na naaanod na, mga gamit sa bahay, mga sasakyan, mga motor, may motor pa nga kami nakuha malapit sa hotel na aming tinitirhan, kinuha ng mga boys na nandoon. So, talagang hindi ko inakala na gano'n ang mga talaga nakakatakot. Very traumatic. Talaga nakaka-trauma yung nangyari sa inyong Binibining Channels. Yes po. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Pagkatapos ng bagyo, ang una na akong ginawa ay lumabas na kami sa hotel, then umuwi kami pabalik ng bahay. So pagdating namin ng bahay, doon na namin nakita na pinasok talaga ng baha yung bahay namin. As in, basang-basa ang buong bahay. So naglinis kami, then nakita ko rin nasira yung aming bakod. As in, half ng aming bakod sa front ng aming bahay ay talaga nasira. So after noon, kinabukasan, nag-isip ako ng paraan kung ano yung magagawa ko sa aming bakod. So bumili ako ng mga materialis kung saan para mapapaayos yun muli. Dahil mahalaga rin namang maayos yun muli para rin sa aming kaligtasan dahil napakahalaga ng bakod mo ng bahay na iyon. So, yun yung ginawa ko. Naghanap kami ng mga materialis. Ang problema pa is wala pang masyadong nagtitinda ng mga materialis. Pero hindi talaga ako nawalan ng pag-asa as naghanap ako hanggang sa makumpleto at matrabaho yung bakod namin. Grabe po ang ginawa ninyo pagkatapos ng trahedyas. Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno?
as of now ay talagang wala kaming natanggap na tulong mula sa gobyerno. Baka siguro sa susunod na mga araw, baka may paparating. Maraming salamat po. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at mga taong nawalan din ng bahay? Okay, ang masasabi ko lang ay kailangan natin tanggapin kung ano man ang mga nangyari dahil ito ay plano ng Diyos, wala tayong pwedeng masisi, no? So, kailangan lang natin mag-move on. Masakit man tanggapin ang mawala ng mahal sa buhay, masakit man makita yung mga nasira na mga gamit dahil pinagtratrabahuan yun. Pero kailangan natin mag-move on. Yun na lang siguro ang dapat natin gawin, mag-move on at maghanap ng mga paraan at solusyon sa mga nasira na gamit. Dahil siguro hindi binigay ng Diyos ang problema iyon kung hindi natin malalampasan. Ika nga, ang lahat ng problema ay may solusyon. Napakaganda po ng iyong mensahe, Binibining Channels. Ano ang aral na iyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Napakarami kong aral na natutunan pagkatapos ng bagyo. Una ay kailangan talaga natin magkaroon ng emergency fund dahil kahit kung ano man ang mangyari ay may pera tayong magagamit. Halimbawa na lang ang pagkasira ng aking bakod. Kung wala akong pera magagamit sa panahon na yun ay siguro hanggang ngayon ay hindi pa siya naayos. Pero dahil sa ako ay may nagamit na emergency fund, so talagang napaayos ko ito kaagad. Then, ang ikalawang aral na aking natutunan ay kailangan talaga nating maging handa. Kailangan nating makinig sa ating gobyerno kung ano man ang kanilang mga sinasabi, like ano na ang bagyo, malakas na ba, then kung kailangan na nating mag-evacuate, ay kailangan sundin natin ang lahat ng kanilang mga paalala. Dahil siguro kung hindi ako sumunod sa gusto ng ating gobyerno, kung natili lang kami sa aming bahay, mas napakalaki siguro trauma ang aming naranasan nung nangyari na bigla na lang bumagsak ang bakod ng aming bahay. So mas less ang trauma na aming naranasan dahil sa sumunod kami kung ano man ang gusto ng gobyerno na kailangan na talaga mag-evacuate. So siguro yun ang isa sa mga mahalagang aral na aking natutunan. Maraming salamat po, Binibining Channels. You're welcome.